Walang bastang babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kayo pa rin po yung nakatutok po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Sa ating pong Eye for an Eye, ang tanong nga po natin, ano ba ang pinakamalalim na salitang Filipino? Ang alam mo, idol, yan po yung mga binabahagi po ng ating po mga idol din po ngayon. Pero para mas pag-usapan po natin po ito, bigyang linaw ang mga issue na patungkol po dito sa ating wikang pambansa. Dapat hindi talaga mapabayaan at mas mapagyabong pa po natin. Makakausap po natin na nasa linya ngayon ang ating pong panauhin na si Ginoong Rene Roy Kagalingan po mula po sa kagawaran o komisyon ng wikang Filipino, ang kanila pong senior language researcher. Pabatiin mo na po natin po na nasa linya. Good morning, Sir RR. Ay, maganda umaga po, Idol Mark, sa mga tagapakinig ng iyong programa. Binabati ko po ang lahat ng unang araw na pagbubukas ng buwan ng wika, maligayang buwan ng wika. Apa. Yes, sir. Sir, siguro hilingin lang po namin na kung may mas medyo mas tahimik po ng konti yung background po para hindi po masakit sa tenga po. Anyway, Ginoong RR, pag-uusapan po natin po ngayon dahil muli po itong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang po natin po itong long month celebration po ng buwan ng wika. Yung ating pong katanungan po, gaano po ba kahalaga sa bawat isa po sa atin po yung pagbibigay ng importansya po sa wikang Filipino kahit po sa modernong panahon ngayon, bunsod pa rin po dala po ng globalisasyon. Gaano po tayo dapat magbigay pa rin ng atensyon para mapagyabong po ito, Sir RR? Unang dapat nating isipin na yung wika natin ay sumasabay rin sa pagiging moderno natin, no? Dahil ginagamit natin araw-araw. Kaya mahalaga isipin na gano'n, hindi antiquated, hindi archaic yung wika natin, yung Filipino, hindi siya napag-iiwanan ng panahon dahil dynamic ito at nagbabago rin, no? Kasabay natin dahil ginagamit natin. Opo. Kaya napakahalaga pa rin para sa komunikasyon at para sa mga iba pa nating gawain, no? Bilang isang bansa, bilang mga taong palaisip, taong gumagamit ng iba't ibang anyo ng karunungan, no? Mahalaga na nagagamit natin. Opo. Alam niyo po, Sir RR, isa po sa nakikita po natin dito, yung mga ibang kabataan ngayon parang nababaduyan sila kapag sobrang lalim ng Filipino ang kanilang ginagamit ng mga salita. Eto po ba, papaano po dapat na pangaralan ito pong ating pong mga kabataan po ngayon na hindi po dapat nila ikahiya at hindi po nila dapat na isawalang bahala yung paggamit po ng tama ng mga salita. Kasi ang problema, nagpi-Filipino, nagtatagalog tayo pero minsan wrong grammar pa, di ba, Sir RR? Siguro una, i-debunk natin yung konsepto na may mga malalalim na salita. Kailangan bukas natin yung isip natin na may iba't iba tayong kakayahan sa wika. May iba't iba tayong handle sa vocabulary. Kaya sabihin natin na hindi naman sa malalim, kundi mas marami pa tayong pwedeng matuklasan ng mga salita. Sa panig naman ng mga bata, hindi rin natin sila kailangan i-shame, hindi natin sila kailangan sabihan na mag-aral nga kayo ng sarili nating wika. Ang kailangan nga, mas unawain pa natin sila. Dahil yung sinasabi niyo po na baka nababaduyan yung mga bata o baka meron sila ibang pakiramdam, baka meron din tayong dahilan mula sa atin, sa mga nakatatanda, kaya meron silang ganung paglayo sa ating wika. No? Kaya kailangan unawain natin yung daigdig nila, paano nila pinoproseso yung sarili nating wika. At baka may matutuhan tayo sa kanila. At paano nga ba talaga dapat ituro yung wika sa kanila. So sa akin gano'n na napakamalikhain kasi ng mundo ng kabataan. Kaya ang dami natin matutuhan paano gamitin, paano pa pala ganapin, paano pa paunlarin yung wika natin sa mga mata nila, sa imagination. Pero sa ngayon po, Sir RR, nasan na po ba tayo ngayon sa pagpapayabong po ng wikang Filipino? Ayan, kung tutuusin nga, yung wika natin hindi pa rin naman ganun katanda, no?
merong isang linguista na nagsabi na 100 taon pa daw bago natin makita yung paano nakadevelop, gaano na na-develop ang ating isang pambansa. Pero masasabi natin talaga ngayon, marami na rin tayong games, marami na rin tayong mga pagpunlad, paglundag, no, sa paggamit nito. Ang masasabi lang natin, kailangan pa natin gamitin pa yung wika natin. Kasi nakikita nyo naman din kung paano rin ito nakikipaglaban para sa espasyo kasama ng English ngayon sa lipunan natin. Opo. Sa ngayon po ba may mga proyekto po na pwede kayong ibahagi po, yung mga programa po na nakalaan na meron po tayo ngayon, particularly ang Komisyon po ng Wikang Filipino para po sa pagpapatatag pa ng Wikang Filipino po? Pero sa unahin ko na yan dito sa Pangasinan, meron po tayong Sentro ng Wika at Kultura na nagtataguyod po ng wikang Filipino at mga wika sa Pangasinan. So, syempre yung wikang Pangasinan natin. Pwede po kayong pumunta dyan sa Pangasinan State University, makipag-ugnayan po kayo sa aming direktor na si Director Macaranas, Mary Ann Macaranas, para po sa mga gusto ninyo, kung gusto niyo tumulong sa mga proyekto ng KWF sa pamamagitan ng Pangasinan State University. Kasi ang pangunahin po namin ginagawa talaga, dapat pumunlad ang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit nito. Pangalawa, mapangalagaan natin yung ating mga wikang katutubo. 130, higit 130 languages ang meron sa ating bansa na dapat nating pangalagaan. So yun po yung pangunahin. Tinataguyod namin yung Pilipinas sa pamamagitan halimbawa ng pagtuturo, paglilimbag ng mga ng materyales, at pangangalaga ng ating mga native languages sa buong Pilipinas. Opo. Yun po yung gusto po namin puntuin. Kasi po may direktiba noon po sa ating pong DepEd na talagang dapat po gamitin po yung mother tongue po. No? Sa palagay nyo po ba sa paghahasa po ng Filipino ay nakakatulong din po ito pong paggamit po ng ating mother tongue sa iba't ibang rehiyon po? Masasabi natin talaga napakalaki ng ugnayan ng Filipino at ng mga katutubong wika. Dahil magkakamag-anak po kasi mga wika natin. Kaya kung gaano kalusog ang paggamit ng mga katutubong wika natin, halimbawa ng Pangasinan, ng Ilocano, ng mga wika sa Ifugao, sa Batan, sa Mindanao, no? Sa mga wika natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ganon din kalusog yung Filipino. Kasi sa paggamit nila ng katutubong wika nila, sinasangkapan din nila yung Pilipino ng mga wika nila, ng mga salita nila. So, kaya merong ugnayan talagang malusog dapat lagi yung Pilipino bilang wikang pambansa at saka yung mga wikang katutubo natin. Apo. May mga nakikita po ba kayo so far ngayon, bukod sa nabanggit nyo po kanina, na mga iba pang challenges po na kinakaharap po ng ating pong wikang pambansa? Para mas ito po ay mapayabong pa, mas mapatatag pa at mapagyaman pa yung paggamit ito? Ito lang, may binalikan akong forum nung sa aming ahensya, mga 30 taon na siguro yung lumipas. No? Pero kami dating commissioner para sa Wikang Ibatan, scholar siya ng pag-aaral sa Filipino, Cultural Studies, si Florentino Hornedo. Sinabi niya, hindi matatapos yung pag-uusap natin tungkol sa gaano na ba kahanda yung Filipino, no? Paano ba natutugunan ng Filipino yung mga kahingian natin bilang bansa kung hindi natin gagamitin yung Filipino. No? Ang dami natin pwedeng sabihin at tanungin kung ano na yung estado, kung ano na yung mangyayari. Pero end of the day, bottom line, kung hindi natin gagamitin yung Filipino, hindi talaga to uunlad. No? Hindi talaga to ma-develop. Kaya ang hamon natin, patuloy itong gamitin sa lahat ng dominyo, no? Lahat ng domain. Sa gobyerno, sa batas, sa industriya, sa paaralan, no? Lahat. Kailangan mapapanlahat tayo sa paggamit ng Pilipino. Ano pong quick reaction nyo po, Sir RR, dito po sa, for example, inalis po sa core curriculum ng tertiary education, for example, itong pong Filipino. Ako bilang isang part-time instructor din sa isang universidad dito sa Dagupan, dati-rati itinuturo itong Filipino doon sa mga iba't ibang kurso, pero ngayon pili na lamang at in particular kung ikaw na lang kumukuha ng Filipino dito, kung nasa education ka or Filipino major ka. Ayun, sabi nga natin, kung hindi gagamitin ang wika, hindi ito puunlad.
kung hindi natin gagamitin sa pinakamataas na antas ng edukasyon, hindi rin mararating ng wika yung pinakamataas na artikulasyon para sa iba't ibang klase ng karunungan mula sa science, mula sa social science, sa filosofiya, sa iba. Hindi niya mararating yun kasi nga hindi natin ginagamit doon sa level na yun. Ang ginagawa kasi natin, pinukulong natin yung Filipino bilang subject na ituturo bilang subject lamang. Ang gusto nga natin, magamit sa iba't ibang fields yung Filipino. Magamit siya ng mga siyentista, magamit siya ng mga pilosopo, magamit siya ng mga abogado, magamit siya ng mga inhinyero. So lahat, no, ganun yung gusto natin. Ang tawag po dito kasi intellectualisasyon ng wika. Ibig sabihin, ginagamit siya sa iba't ibang domain, sa iba't ibang field, iba't ibang laram, discipline. Ganun nagiging maunlad yung wika, hindi lang sa pagtuturo nito bilang subject, kundi sa paggamit nito bilang medium of instruction para ituro yung ibang subject na hindi Pilipino. Correct. Anyway, yun yung hamon natin, yung ano natin. Sir RR, dito po sa, for example, may bago po tayong kalihim po ng edukasyon. Paano po itong ano po natin po dito? Approach po natin, meron po ba, aside from the legislated laws ng mga nakaraang mga dekada na, yung itong mga batas natin patungkol po dito sa ating pagpapatatag ng pambansang wika, meron pa po bang tawag nito, dialogo sa bagong kalihim, ang Komisyon ng Wikang Filipino, yung mga organisasyon po na nagsusulong po ng pagpapayabong ng ating wikang Filipino para mas bigyan nito tuon po ng bagong kalihim po ng edukasyon? Tingin ko po sa aming pamunuan sa Board of Commissioners ng AWS para sa dialogo kaya kalihim Sani Angara na mainam talaga. Sa tingin naman namin ay bukas na bukas si Senator Sani Angara para sa mga dapat nating gawin para sa edukasyon, no? At kaugnay nung pagkatuto ng mga bata gamit ang Filipino at mga katutubong wika. Mainam na sa hinaharap na magkaroon agad dahil nga po kakaukulan po ng ating kalihim na Sani Angara na mangyari yun para makita natin saan ang mga dapat natin patuloy, saan ang mga dapat natin paunlarin sa pagtuturo ng ating wika. Opo. Panghuli na lamang po, mensahe nyo po ngayong sa selebrasyon po ng Buwan ng Wika na may temang Filipino, wikang mapagpalaya o mapaglaya. Mapagpalaya. Ayan, Idol Mark, no? Babalik lang tayo na yung kakayahan ng wika rin na palayain tayo sa iba't ibang klase ng paghirap, iba't ibang klase ng kawalan ng kalayaan nga, pagpapalaya nga. Talagang nandun sa paggamit ng wika natin. At sana nga, no, kung tayo nga lang yata yung daigdig na may buwan ng wika, bayan sa daigdig na may buwan ng wika, no? Na dumating yung punto na yung buwan ng wika ay hindi na natin kailangang gawin siya kundi kasi nga ginagawa natin araw-araw, ginagamit natin araw-araw yung wika at yun natin pinapahalagahan yung wika natin. Pero sa ngayon, paalala yung buwan ng wika na gamitin natin yung wika natin, yung wikang pambansa Filipino, at gamitin din natin yung mga katutubong wika natin dahil magkaugnay yung ating wikang pambansa at ating mga wikang katutubo. No? Pareho natin dapat itabi. Ginoong Rene Roy Kagalingan, ang Senior Language Researcher po ng Komisyon ng Wikang Filipino. Maraming salamat po sir at ingat po kayo and thank you po sa panahon. Salamat po.